Oh, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal. Imbis na magdiwang ang kulto ni Kibuloy dahil nga anibersaryo nila ngayon ay mukhang pagnonobinahan itong si Pacquiao. Alam nyo kung bakit mga minamahal? Kasi di ba mayroong request itong si Toyo na susuko daw itong si Kibuloy once na magsulat daw ng written declaration itong si President Marcos na kahit anong mangyari, hindi daw siya ibibigay sa Amerika. Kasi alam nyo naman, ulitin ko na itong si Kibuloy ay meron pong kaso sa Federal Bureau of Investigation at siya po yung isa sa mga taong pinaka most wanted list doon sa bansang Amerika at pinaghahanap po siya ng batas, mga minamahal. So ngayon, imbis na magdiwang itong kulto ni Kibuloy kasi 'di ba? Sabi, susuko na daw itong si Kibuloy, ganyan-ganyan. Abay mukhang parang nonobinahan nila itong si Pacquiao. Alam niyo kung bakit? Kasi tingnan niyo ito yung naging statement ni President Marcos. Tingnan niyo PBBM. Sinabing walang karapatan si Pastor Kibuloy na mag-demand ng kondisyon bago sumuko. Ang sakit nito mga minamahal sa banks. Paano na yan? Naloko na. Diba? Paano na yan? Mga minamahal, ano nang gagawin nila? Mukhang magiging malungkot ang anibersaryo ng kulto ngayon ni Kibuloy kasi hindi sila napagbigyan. Kasi tama nga naman mga minamahal, itong naging desisyon ng ating presidente. Unang-una, bakit pagbibigyan ng ating Pangulo ang demand ni Kibuloy? Na in the first place, siya po ay pugante, nahusgahan na po siya ng Regional Trial Court na baka mayroon pong krimen na naganap, kaya nga binigyan ng warrant of arrest. So nakitaan ng probable cause. At kapag siya po, mga minamahal, ay pinagbigyan ng ating pamahalaan, napaka-unfair na din po yun sa ibang mga puganting katulad niya. Sasabihin, si Kibuloy, pinagbigyan nyo nga, tapos kami, hindi. Di ba mga minamahal, nakukuha niyo yung punto natin? Hindi pwedeng pagbigyan ng ating presidente itong katarantaduhan nito yun at ni Kibuloy. Hindi pwede yun, hindi maaari, kasi hindi na po magiging balanse. Wala na pong fair doon, kumbaga ginawang VIP itong si Kibuloy. Instead sana na itong si Kibuloy, harapin niya na lang yung kasong mga ipinupukol sa kanya at patunayan niya na malinis siya kung totoong malinis itong taong ito. Napakasimple lang naman na umattend. Di ba, magpakita ka, mag-show up ka, para nang sa gayon, malaman namin yung side mo. Kasi yung narinig lang namin is side ng mga taong nag-aakusa sa'yo. Gusto din namin marinig yung side mo, hindi yung may voice record ka pa na ang ating presidente ay nagvuvudo, nagnanakaw sa kaban ng bayan, kung ano-ano pa yung mga accusation mo. 'Di ba? Na addict, ganyan-ganyan. Hindi tama 'yun. Instead sana na nagpakita ka, sumuko ka, nang sa gayon marinig namin yung side mo. Hindi yung ang dami mo pang satsat, ang dami mo pang sinasabi, tapos yung ending lang din naman pala nito, susuko ka lang din naman pala. Susuko siya mga minamahal kasi alam niya malapit na siyang matuntun. Alam niya na malapit na siyang mahuli. Kaya ganun itong si Kibs. Kaya ganun itong si Pacquiao. Diba? Basahin natin itong sinabi ng ating presidente. Tinabla ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kondisyon na hinihingi ng Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy bago siya sumuko. Tama lang naman natablahin siya ng ating presidente in the first place kasi, ngayon lang tayo nakakita ng isang kriminal tapos demanding. Di ba mga minamahal? Di ba ngayon lang tayo nakakita ng isang kriminal na demanding? Ayon kay Pangulong Marcos Jr., walang karapatan si Kibuloy. Sakit nito. Real talk, walang karapatan si Kibuloy na magbigay ng kondisyon sa gobyerno, gayong siya ang akusado. Naku po, talagang mukhang magnonobena mga minamahal sa anibersaryo ng KOJC. Itong kulto ni Kibuloy, mukhang may pagtangis na halong emosyon, naggalit, na naiinis, na hindi maintindihan ng kanilang mga reaksyones. Diba? Kasi hindi sila napagbigyan. Gagalit na naman sila.
Diba? Ano na naman yung sasabihin nila? Marcos addict. Diba? Marcos bangag. People power. Pero flop naman yung mga people power nila. Okay. Iginiit pa ng punong ehekutibo na ang magagawa lang ng pamahalaan ay magbigay ng malasakit kay Pastor Kibuloy na matagal niya nang kinikilala. O see, bakit hindi na lang ito yung panindigan ninyo at panghawakan na bibigyan ng malasakit ng ating presidente, itong si Kibuloy? Kasi gagawin naman yan ng ating Pangulo in all fairness. Diba? Maliban dito, ang maipapangako lang aniya ng Pangulong Marcos ay maging patas sa proceeding. Subalit sa usapin tungkol sa pakikialam ng Estados Unidos ay malayo po ito at aabutin pa ng taon. So, hindi pipigilan ng ating Pangulo ang gagawin din ng Estados Unidos dito kay Kibuloy, lalo pat gayon pa man ay meron din siyang kinakaharap na kaso sa United States. Okay lang sana kung wala siyang kinakaharap na kaso na mag-demand siya ng ganun. Hindi. Parang nafe-feel niya lang na hulihin siya pero wala naman siyang kaso. Okay na mag-demand ng ganun. Pero yung magde-demand ka na hindi makikialam yung Amerika na in the first place, alam mo may kaso ka, it's a no. Kabulshitan yun, mga minamahal. Hindi pwede yun. Diba? Kaya sa tingin ni Pangulong Marcos ay hindi dapat mag-alala si Kibuloy o binibigyan na kayo ng assurance ng ating presidente. May assurance na hindi ka dapat mag-alala kasi bibigyan ka niya ng patas na proceeding. Yun na lang yung pangawakan ninyo. Diba? Bibigyan ng patas. Idadaan sa due process and rule of law itong si Kibuloy. Bakit hindi na lang yun yung panghawakan ninyo? Hindi yung gigil na gigil kayo, gusto nyong manakit. Diba? Matatandaan na nagtakda si Apollo Kibuloy ng kondisyon bago siya sumuko, kabilang na dito ang pagbibigay ng written guarantee ni Pangulong Marcos, ng DOJ, NBI at PNP na hindi manghihimasok ang Amerika sa mga kaso niya dito sa Pilipinas. Giit ni Kibuloy, kapag nabigo siyang bigyan ng written guarantee ay hindi siya magpapakita. Ngayon lang talaga ako nakakita, mga minamahal, ng isang kriminal, isang pugante, hinahanap ng batas, na siya pa yung may lakas ng amats mag-demands. Diba, ang lakas ng tama, diba, na ikaw na nga tong nakagawa ng mali, ikaw pa tong gustong mong sundin ng ating gobyerno. Tama ba yun, mga minamahal, na ginagawa mong utosan itong ating presidente, na parang ginagawa mong tanga ang ating pamahalaan Hindi pwede yun, kasi uulitin ko nga sa inyo, mga minamahal, kapag pinagbigyan itong si Kibuloy sa kanyang demand, hindi na po ito fair sa mga kriminal din na pugante na katulad niya. Iisa lang yung magiging boses din ng mga pugante. O hindi din ako susuko kasi hindi naman sinusunod ni President Marcos yung gusto ko. Yung gusto kong ganito, ganyan. Bakit si Kibuloy pinagbigyan nila? So kung si Kibuloy pinagbigyan nila, dapat kami din, pagbigyan din kami. Diba, hindi ba yung iniisip ni Kibuloy? Diba? Hindi mo ba yun iniisip, Pacquiao, na yung ginagawa mong katarantaduhan ay labag sa batas? Bibigyan ka ng patas na proceeding. Yan yung maipapangako ng ating presidente sa'yo. Patas na laban. Diba? Pero hindi niya maipapangako yung request mo na hindi ka ibibigay sa Amerika. At mahabang usapin din yun, yung extraordinary rendition. Mahabang usapin yun. Diba, lalo pat korte ng Amerika yung dito, yung involved, mahabang usapin yun, hindi yan basta-basta. Kunyari, nakakulong, sabi na lang natin, 6 na taon nang nakakulong ka sa Pilipinas pero hindi ka pa may papadala dun sa Amerika kasi mahabang proseso yun. Hindi po yun basta-basta. Idadaan ka sa rule of law, due process. Kasi gusto nga bigyan ka ng pamahalaan ng gobyerno ng guarantee na safe ka. Diba? Secured ka. Kaya kung ano man yung iniisip mo, tanggalin mo na yan. Kamu, ang gusto mo lang talaga, ayaw mo lang talagang sumuko kasi alam mo talaga na sakdal ka. Kasi hindi pwede yung request mo Hindi pwede yung mga minamahal yung request niya na pagbibigyan na lang mo siya. Hindi pwede yun. At kaya lang nasabi yan ni Kibuloy na susuko siya kasi ngayon, alam niya na malapit na siyang mahuli. Di ba kung hindi naman yan mahuli, hindi naman yan magsasalita ng ganyan Kung alam niya hindi siya pinaghanap ng batas, hindi naman magsasalita ng ganyan. Hindi yan, mga minamahal. Mag-hire ka na lang ng napakadami mong abogado, i-defend mo yung sarili mo. Nandiyan naman si Harry Roque, di ba? International lawyer. Bakit hindi mo i-hire si Trixie para i-defend ka? Well, kung sa bagay, mga minamahal, mahirap nga naman ipagtanggol ang isang pugante. Di ba? Kaya nga ang hirap
ipagtanggol ng side nila, Digong. Ang hirap. Ang hirap, mga minamahal. Sobrang hirap. Kumbaga, ang ginagawa nila is, ginagamit lang nila yung sitwasyon ni Kibuloy para makaani ng simpatsya. Yun yun eh. Yun yun. Di ba sabi ninyo, 8 milyon yung miyembro ng KOJC? Eh, bakit hindi kayo mag-people power? Patalsikin nyo ang Pangulo. Di ba? Oh. Wala, mga minamahal. Wala to. Mahuli na lang yan si Kibuloy pero hindi yan masusunod yung kanyang gusto. Susuko din yan kapag alam niyang malapit na siyang matuntun. Kaya nga ngayon nagpaparamdam na, diba? Oh, see? Anyway, yun lamang po mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.